Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, pila ka mga nagapauli sa probinsya, ginpili nga magbiyahe sang mas temprano agud makalikaw sa holiday rush. Seguridad sa mga terminal kag pantalan, mas ginpahugot pa sa pagsugod sang Oplan Ligtas biyahe. 26 ka mga pamilya sa Barangay Tuba, Bacolod City na wadaan sang puluyan, mangusasunog kay na sang kaagahon. Mga concrete barriers sa tungas ang dalan sa Barangay Quintin Salas Haro, ginpang bungguan sang SUV. Ginabanta 12 ka toneladas ang basura nagapabilin nga wala makuha sa suba sa Barangay Kubay Haro. Kag mga kakanin with a twist, bida sa pagsaulog sa Paskwa sa Isla 2025 sa Guimaras. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, seguridad sa mga pantalan kag terminal, mas ginpahugot sa kadungan sang Oplan biyaheng ayos Pasko, pila ka mga mapauli sa ilang mga lugar, mas temprano nga nagbiyahe agon makalikaw sa holiday rush. Si John Sala nakatutok live sa bus terminal sa Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. John, kamusta dira? Jert, subong matawhay pa ang sitwasyon sa mga terminal kag pantalan diri sa Iloilo City kag Iloilo Province apang sugod Lunes ginapaabot nga magadagsa na ang mga mapauli sa ilatag sa tagsa ka mga lugar. Mapauli pa sa Batangas si Manong Junard agon mag-celebrate sang Christmas kag New Year. Gin pa kamaayo kuno niya nga samtang matawhay pa makapauli na ini. Marami na pong pasahero, sir. Punong-puno na pong masasakyan, sir. So mas mabuti na Ngayon makaaga pa makabiyahe. nalulupang doon nga hindi pa masako ang ining nga bus terminal sa Haro, Iloilo City. Apang sa Lunes ginalauman nga magadagsa ng mga pasahero nga mapauli sa mga probinsya sang Aklan kag Capiz, subong man ang mga magabiyahe padulong sa Batangas via Katiklan Port sa Malay Aklan. Agon masiguro ang seguridad sa mga pasahero sa mga terminal sugod buwas, iga-activate na ang Oplan biyaheng ayos Pasko sang LTO, PNP kag iban pa nga government agencies. Focus areas naton mga terminals. Ito nga aton nga Oplan biyaheng ayos Pasko 2025 is focus on passenger assistance kag roadside assistance. Ginatutukan man sang LTO-6 ang koordinasyon sa kapulisan, ilabi na bangod sa pila ka mga insidente sang pagpang-bomb threat sa syudad sang Iloilo. Very tight ang aton coordination with the PNP. Tight man aton coordination with the PDEA actually, no? I've coordinated with the PDEA. And maski sila doon may mga widespread mas lang deployment. And ang akong instruction actually sa mga enforcers is not only to and deputized personnel is not only to man their places of assignment but get active coordination with the PNP. Matawhay pang sitwasyon sa mga pantalan. Sa Dumanga Sport, gamay pa lang ang mga pasahero nga nagabiyahe. Strikto ang seguridad sa mga pantalan apang pabor man diri ang mga pasahero. Okay, para manasamon. Hindi man siya all. Hindi man. Hugot man ang seguridad nga ginapatuman sa mga katapos ang Philippine Coast Guard agud masiguro ang masulhay kag matawhay nga biyahe. Panumdum sang Coast Guard Station Western Visayas sa mga mabiyahe nga magluwas sa mga gamit kag bagahe. Hugot gid nga bantayan ang mga kabataan kag senior citizen nga upod sa pagbiyahe. As much as possible po, wag po tayong mag-travel mag-isa lalo sa mga minors sir, and then sa mga senior citizens sir, kung pwede samahan po natin ang ating mga mahal sa buhay sir. Jert, plano man sang LTO-6 nga magpatigayon liwat sang Oplan Harabas antes ang New Year agod masiguro ang safety sang mga pasahero subong man sa mga drivers. Jert. Maraming nga salamat sa update, John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian?
Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. 26 ka mga balay na sunog sa Bacolod City. Napabayan niya kandila ang gintunaan sang sunog suno sa reports ng BFP. Nakatuto kay Rin Pedraso. Pasado las 2 inasang kagahon sa minali nga nag-ibwal ang kalayo sa Barangay 2, Bacolod City. Sa video nga kuha sa residente, makita ang madasig nga paglamon sa kalayo sa mga balay nga human sa light materials. Gilayon nga nakaresponde ang BFP apang naupos gid sa kalayo ang 26 ka balay. Wala sang may nasalbar nga gamit ang isa sa mga nasunugan nga si Ryan. Sekundos lang. Pag sa biyade namon kay diram ko nga duha ka bilog tubig pundo mo. Dasig lang gid yan. Kay pag balik ko, nagsulod ko sa balay. Ari na di ang kalayo sa amon di CRO. Nagkuha na lang ko nagdalagan lang to. Wa ko ngani bayo, amon lang ni nadala ko. Sa pagpangusisa sa BFP, naghalin ang kalayo sa balay ni Marcelino Pitogo nga ginarentahan sa mag-live-in partner nga hindi na subong makita sa lugar. Ma'am, nga sa seaside sila ma'am, wind direction. And at the same time, ma'am, ang ilapan ni Malay, light materials, ikatatlo nga balay sa likod. All the initial investigation, ma'am, nakuha namon. Nakita nila niyang kalayo dito mismo sa pader ni Gerald, unattended lighted candle. Temporaryo nga nagatinero sa chapel kag sa barangay hall ang 26 ka mga pamilya nga nawad-an sang balay. Kasakit nga Christmas, amo na natabo. Pero gaano man ko ang para magyapon ng Ginoo, nagabulig sa amon. Kapay pa kami bulig sa aton nga LGU nga i-assist kami kung ano may muna. So nagpa-provide sila sang tent, diri kag food packs. Subong nga Paskwa, pahanumdum sa BFP. As we celebrate sa atin nga mga holiday season, likawan ining mga kandila, nga unattended, ang mga linuto, hindi pagbayaan, di posibleng hindi tugaan sa mga sunog, ang aton kasadyahan, mabaylo pa sa kasubuan. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga concrete barriers sa tunga sandalan sa Barangay Quintin Salas, Haro, ginpang bungguan sang SUV. Si John Sala nakatutok. Wasak ang bintana sa ining SUV kag nagupya man ang pertahan sang passenger side sa nagtakilit sa igad sang dalan matapos nga nabungguan ang 4 ka flower pots kag 5 ka concrete barrier sa Barangay Quintin Salas, Haro kay na sang kagahon. Ginkilalang driver sang SUV kay alias Nick, 45 anyos kag residente sang Kalinog, Iloilo. Halin ini sa banwa sang Leganes kag padulong kutani sa Barangay Tabukso, Haro sang natabo aksidente. Napiyungan ko nung driver butangan nakabunggo. Wala sang may naagong mapilas ang driver. Suno sa traffic investigator madulom ang mga lugar, butang nga madamo na nadisgrasya diri kag dapat reflectorize ang mga barriers. Mas nami siguro pa sa nagon pagit ang dalan dira. Kaya daw may part siya ngayang medyo madulom. Daw ang aton street light medyo dim siya sana gid. Ang barrier ta ulang siya sa reflector bla. Sa datos ang Iloilo City TTMO, yara sa 5 ka aksidente na nagluntad sa mga lugar. Antes ang natabo kay inas ang kagahon, may nakabunggo man nga salakyan sa mga barriers ang December 15. Sino kay LTO 6 Regional Director Tony Gaudioso Hiduspan II, kinahanglan nga tun-an liwat sang city government ang pagpahamtang sang barriers sa lugar. Wala sang proper nga mga reflectors ang mga barriers naton. Eh kung gabi hindi makita, i-reassess nila ang situation because of the number or the growing number of traffic incidents na happening in that area. Siguro pwede na maisol-isol or i-assess nila kung paano. Suno kay Iloilo City TTMO Head Oldarico Garbanzos, may gindihon sila nga bago nga traffic scheme sa lugar. Wala man ini nagapati nga kulang pa sang reflectors kag warning devices ang lugar. Wala ginayas ang ginakulang dira, no? Tapos ang kada salakyan niya may headlight, no? Within 30 meters, makita mo na nga may mga concrete separators, no? Sa tunga. Responsibilidad sang driver suno kay Garbanzos nga sundo ng traffic rules kag mangin responsable nga driver. Upood kay Hasti Sierto, John Sala. 1 Western Visayas. Tatlo ka individual tiklo sa bypass operation sang kapulisan sa Kalaparan, Arevalo. 4.7 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar. Si Julius Bilacaol nakatutok. Mga anuman kabulan nga ginpaidalom sang kapulisan sa monitoring ang 37 anyos nga si alias Agi nga tumantok sang Antique apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Tubtob kahapon, natigayon ini nga mabaklan sang iligal nga droga sa mga operatiba.
Gilayon nga ginkasa ang bypass operation, gani wala na nakaluwas pa ang subject. Nakuha sa iya ang suspected shabu nga nagabalor sang 4.7 million pesos. Isa sang budigiro kagkasuel as kabayo sa naka-preso dito sa may New Philippine Prison. Ang supply ni Agi ang iya kuno ginabaton bilang parcel. Upod sini nga natakpan ang tagiya sang boarding house nga iya ginaistaran ang mag-utod nga sanday alias Lord kag Donna. Ang duha ang nagabulig kuno sa pagdistribuer sang items ni Agi. So sila na yung isaman ka kinasugo-sugo niya mag-distribute, kinasugo-sugo niya magbantay pinto ta. Kung sino ila pasadlon kag kinasugo-sugo man nga magparabaligya man dira sa mga kilala nila. Hindi familiar ang barangay kay Agi kag sa aktibidades sini. Kung wala pa gani na bypass, wala sang ibalo ang punong barangay sa mga hilikoton sa mag-utod nga ila residente. Apang hindi na mga iniliwan sa illegal nga droga. Lunsay kuno ininadala sa Badak list bilang mga user. Si Donna nakagraduate na. Ang status ni Lord ang gina-verify pa. Nakita ko sila perme magkatod do mayo man ang pasing lalawas. Iti nabalaan taman kung gagamit sila. O sang yung uli ni, wala ko ya idea. Kung nagbalik sila sa ilang mga bisyo. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang mga himata sa mag-utod. Apang wala sa nagatubang sa amon. Ang 3 ka arestado ang nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Mga puso, lauman sa gihapon ang magaluumon nga tiyempo nga may pag-ulan sa dakong abahin sang pungsod. Bagod ina sa Intertropical Convergence Zone ukon ITZZ nga nagaluntad sa Mindanao. Northeast monsoon ukon hamihan sa Northern Luzon kay Easterlies naman sa bahin sa Southern Luzon, Eastern Visayas kag nabilin nga bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, posible ulanon ang Negros Occidental sa hapon. Dako naman ang chance sang ulan sa gabi sa pinakabahin sa Aklan kag Capiz. Mga kapuso, inyo makita subong ang pinakaulihing nga sitwasyon sa trapiko sa MacArthur Drive sa Haro, Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka semana matapos ginsuguran kuha, basura nga nagtumpok sa suba sa Kubay, Haro, tuman sa gihapon kadamo. Si Julius Belacaol nakatutok. 3 ka semana humalin sang ginsuguran ang pagpanghawa sang basura nga nagbara sa suba sa bahin sa barangay Kubay, Haro. Madamol sa gihapon nga basura ang nasaksihan sang news team sang amon ginbalikan ng lugar. Ang barangay ginahimo na kuno ang tanan, apang daw hindi gid masarangan. Pipi ng basura ayawan na kami sa barangay. Tidra na lang kami mapokus ang iba na mong area na kinahanglan man sang cleanup drive. Suno sa head sang General Services Office, 3 na kahugnat ang cleanup operation nga ginpatigayon sa suba. Naglabot naman sa ginabulubanta 12 ka tonelada sang basura ang nakuha. Apang katunga palang kuno ini. Siguro madlagan siya mga 20 to 24 tons no ang basura nga sa river. Ang barangay nagahingyo nga kuntani magamitan sang bako ang paghawa sang basura. Apang hindi naman ini posible suno kay Engineer Ravena tungod wala sang alagyan. Kag hindi man pwede ang bako nga gamay mo kay kung bako nga gamay hindi malapot sang iyang nga bakit ang suba. Base sa pagpangusisa sang GSO, mga 10 to 20% sang basura nagikan man sa Kubay. Ang nabilin, nagikan sa mga lugar nga nagaserbi upstream sang suba. Pananglitan matumod kung sino ang mga nagahaboy sang basura sa suba. Magapanabat ang mga ini, suno sa head sang GSO. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Ginbawian sa kabuhi ang 34 anyos nga mangungumang naging kilala kay alias Joseph matapos yung tiro sa Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan mga kapuso sakay sa motorsiklong biktima sa ginlutang sang 2 ka sospek. Antes ang insidente, nanaog pa sa motorsiklo ang biktima kag ginpalapitan ang 2 ka sospek. Patal nga pila sa idalom sang ilok
ang gitunaan sa kamatayon sa biktima. May motibo na ang ginasundan ang kapulisan. Mga puso, tubtob pa sa December 26 sarang makahulog sa entry sa Proof of Purchase promo nga kapug sa Big Time Panalo Season 4. May chance na magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance na magdaog sang tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man yung tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 daily kag 7,500 weekly nga cash prizes. Pwede maghulog sa entry sa participating Mercury Drug branches, sa GMA Regional TV and radio stations, kag select outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page, kag microsite sa GMA promos para sa complete mechanics and announcements. Mga kapuso, masobra 600,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa isa ka balay sa barangay Balabago Haro kainas ang aga. Nagumpisa ang kalayo sa second floor sa balay kag naglaton sa first floor. Suno sa Acting Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City BFP, ginaimbestigaran pa ang ginalinan sang sunog apang isa sa ila ginapadalman amo ang palyado nga koneksyon sang kuryente. Nagapati man ang tagiyas sang balay nga naghalin sa light decor sa isa sa mga kwarto ang kalayo. Napilasan ang hinablos ng tagiyas sang balay matapos mapasok sa liog samtang nagabulig palong sang kalayo. Tumandok sa barangay Balabag Pavia ginpangalanan nga Finals MVP sa NCAA Season 101 Men's Basketball. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Here in Game 2, Sahonia mula sa kanto, Brian Sahonia! Ini nga mga winning plays sa Game 2 sa finals sa National Collegiate Athletic Association Season 101 Men's Basketball ang ginpakita ni John Brian Sahonia. Rason nga ginkilala ini bilang most valuable player sa finals. Ang 25 anyos ni si Brian ang tumandok sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. All-around performance ang ginpakita sa ni nga naglista sang 21 points, 9 rebounds kag 2 assists. Kadungan sa pagluto sa iya team nga San Beda Red Lions sa rival team nga Letran Knights sa score nga 83-71. Antes ang kadalagan, nagpangatubang pasang pagtilaw si Brian matapos na injury sa tunga-tunga sang season. Sobra ka thankful gid ako nga siyempre everybody's dream to sa mga college player nga mag-champion and ang pagka-MVP is bonus lang to para sa akin and siguro ang goal ko talaga nga na makuha yung championship. Pagtuwa ni Brian, hindi basketball ang first sports ni. Ang una kong sports kid is volleyball. Sa Pabia pa ko. Volleyball kita nga pa ko sa elementary. Nagpalaro ko sa elementary sa volleyball. Hasta sa grade 10 ko, nag-transfer ko sa Santa Clarita. Amo nang nag-start ko basket. Ang handom ni Brian nga mangin maayo nga basketball player, ang una ginpamalabagan sang Iloilo. Inibangod mapalayo si Brian kadungan siya pag-eskwela sa Manila. Apang sa ulihi, naintindihan kag todo suporta na ang Iloilo. Yung hindi ko din mabaston kasi buhay siya sa Manila mo, hindi ko na makita gawa. Congratulations to. Tama naman kalipay din sa balay. Suno kay Brian, yara na ini sa draft sang Philippine Basketball Association. Luyag sinidalo ng iya talento sa PBA kag mangin isa sa mga maayo nga players sa Philippine Basketball. Kailangan hindi kita tamadon, kailangan na pisan kagid and fokusan mo kung ano mga kailangan mo improve sa sarili mo, especially sa mga dribbling and shooting. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakarecord na sang 1,770 cases sa human immunodeficiency virus o HIV sa Iloilo City ang Social Hygiene Clinic sang Iloilo City Health Office halin 1988 tubtob 2025. Sa datos sang Iloilo CHO, pinakabata nga HIV positive case ang 16 anyos nga babayi nga isa ka commercial sex worker. Kalabanan sa mga may HIV amo ang mga kalalakihan nga nagaedad sang 25 tubtob 34 anyos.
anyos. Nagapanguna nga mode of transmission amo ang male-to-male sexual activity, nagapangadua ang sexual activity kaupod ang both genders, kag ikatatlo ang heterosexual ukon male-to-female. Ginakabigman sa CHO nga makaalarma ang numero bangod magluwas sa nagadamo ang kaso, nagapabata man ang edad sa mga nagakatapikan sini. Sa diin kalabanan sa ila ang mga estudyante pa. Magluwas man sa pagdamo sa HIV cases, nagataas man ang kaso sa syphilis, kag gonorrhea. Kaangos sini nagapahanumdum gid ang ICHO nga mahinalungon kag regular nga magpa-test. Kung feeling mo sexually active ka, you're doing the risky behavior, pa-test ka na gid siya para nga mabalaan mo na as early as possible. Kag baskin hindi ka pa guro sexually active, mas mayo guro nga magpa-test ka gid. Iloilo City LGU ginapasaylo na sa mga bago nga merkado sa Arevalo, Haro kag La Paz ang mga vendor. Apang mga vendor sa La Paz kag Haro problemado bangod hindi pa handa ang pasilidad. Si Julius Bilacaol nakatutok. Naabtan sang news team nga nagapanghakot sa mga gamit kag baligya sa bago nga Arevalo Public Market sa Manong Romar. Daw manami guro diri kay daw wala ka na baha, wala ka na danlog daw tinlo na bla. Subong nga adlaw ginalauman nga makasaylo na sa bago nga merkado ang mga vendor. Kag buwas, dapat wala na sa mabilin sa gym nga nagsurvey nga temporaryo nga merkado. Bali deadline namon sa gabi mga alas 7 isira na ni namon kandado na dito na tanan. Disyembre 16 ang ginanunsyo ni Mayor Raisa Treñas ang pagsaylo sa mga vendor sa mga bago nga merkado buwas. Disyembre 20, iniayagin palayag sa opening sang La Paz Market. By December 20, ang aton tanan nga mga vendors alalayan gid naton matakda na tanan metro para masigurado makabaligya na sila sini nga Christmas 2025. Apang mismo sa La Paz Market, ang mga vendor ang nag-aagunto. Nagingyo pa ang mga ini nga sa Enero lang masaylo, bangod ang merkado, hindi pa handa. Sa prantito, kita mo itong away matumahuman. Dayon ang gani pagtawag ang sa mga babaw to mga roll up ay pangani magkarayo to. Apang ginpahibalo sila sang ila presidente nga dapat sa Lunes, Disyembre 22. Sila ang makasaylo na. Sa Haro bakante naman ang mga stall sa likod sang Haro Cathedral. Subong nga adlaw ginalauman nga magasulod sa Haro Public Market ang mga vendor. Sumugod buwas, iga-demolish na kuno ang temporary stalls. Apang sa sulod sa merkado, masako pa ang pila ka vendor sa pagpakayo sang ila pwesto. Si Manong Lemuel, nagapatagod pa lang sang roll-up door. Isipon mo subong December, sir. Christmas. Dapat dito kami may mabakal ang ay subong po sa doon kami di. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang pahayag ang head sang Local Economic Enterprise Office nga si Maricel Mabacquiao. Apang wala ini nagasabat sa amon mensahe kag tawag. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga representante ng National Historical Commission of the Philippines gin-inspeksyon ang simbahan sa Banwa sang Cabanatuan. Ini matapos magkalahulog ang pila ka porsyon sa dingding sa atubang sang simbahan. Si John Sala nakatutok. Postcard-worthy view kung makabig ang facade sang St. Nicolas de Tolentine Parish Church sa Banwa sang Cabanatuan, Iloilo. Inibangod sa iya neo-classical architectural style nga natapos atong 1732. Ginakabig ang largest brick structure sa Western Visayas kag isa sa pinakamatahong nga simbahan sa probinsya sang Iloilo. Apang sambulan sang Nobyembre na talubangdan sa Cabanatuan LGU nga may spalling o kung pagkalahukas ang bahin sang facade sang simbahan. Bangod sini temporaryo nga nagpahamtang sang net sa atubang sang simbahan bilang proteksyon sa mga sumilimba. Nag-inspeksyon ang makatapos sa National Historical Commission of the Philippines. Magluwas sa spalling. Nakitaan man sa mga architects ang NHCP sang cracks sa sulod sang simbahan. The first thing that we should do is to create a conservation plan kung ano ba yung i-map out kasi muna yung mga sira and then saka tayo makikipag-usap din with structural engineers and how do we address this structural defects. Ginalauman nga we can restore but first ang repair gid ang kinahanglan kay nakita namon ang mga cracks ang aton simbahan daw nagdako during a series ang mga earthquakes. We should preserve it, no? We should preserve sang aton mga things which has high
historical values. Ginkalipay naman sa pila ka mga sumilimba ang plano nga pagpakayo sang simbahan. Pero lumapaw, ginaman mo pagpasalamat kung matigayon niya. Ang kabatuan, rin sa Capital Dreamers Church mo, one of the 7 churches bilang ang pili. Di mo na nga delikado kay diyan pa sa entrance. Importante suno kay Architect Lita nga gilayon nga maparetrofit ang mga parte sang simbahan nga nakitaan sang cracks kag spalling. Hindi lang para sa safety sa mga sumilimba, kundi agud ma-restore ang historical values ang simbahan. Kailangan nating pangalagaan to and sana ma-preserve natin kasi yung generations na mga susunod makita pa kung ano yung saan tayo nanggaling. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso mga patok nga kakanin subong Pasko Vida sa Bacolod City, Caguimaras. Yaring balita. Magluwas sa Christmas displays. Pag-umpisa sang simbang gabi. Isa pa sa mga nagahatag sang Christmas feels, among ini nga mga kakanin. Bibingka, sapin-sapin, puto bumbong, kag madamo pa. Sa plaza sang Bacolod, wala gid nagakalipat nga maghapit ang mga sumilimba kag bisita sa sini nga mga pwesto. Do ka mag-an, tas do ka ano sa imo nga kaugalingon nga do mabusog ka gid ya eh. Feel na feel mo ganyan do Christmas kid. Yes. Ininakuno pa lang ang buhian, nanday lelebet. Basta tamis, kinakang pilit, ilang ginabakal. Daw Pilipino, gid. Sa isla naman sang Guimaras, nag-transform into festive Christmas flavors ang ining makakanin sa ginhiwat nga panabor sa isla. Ang twist, gindugang ang paho sa ilang mga ingredients. Nagpangibabaw ini nga sapin-sapin nga obra sa pilit, condensed milk, gata, fresh dragon fruits, cashew nuts, latik, kag syempre, fresh mangoes. Wala man napapierding ini nga sapin-sapin de leche. Subong man ang mangga turon sa pilit with pinarak sauce. Initanan, matamis nga panumdom nga Pasko, hindi lang tion sang mga bongga nga regalo, kundi tion man nga isulong ang aton very merry Pinoy flavors. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 6 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.